Ang kwentong ito ay naganap noong panahon ng dinastiyang Ming. Sinusundan nito ang isang mandirigmang nagngangalang Dewei Hua. Noong panahong yon, siya ay bahagi ng isang grupo ng mga swordsmen na inupahan ng isang opisyal ng lungsod upang tugisin ang isang walang awang mamamatay tao. Nang dumating ang sandali, inilunsad ni Dewei at ng iba pa ang kanilang pag-atake. Isang mabangis na tunggalian ang sumiklab sa pagitan ni Dewei at ng mamamatay tao. Nang malapit nang manalo si Dewei, isang palaso ang biglang lumipad sa ere at agad na napatay ang mamamatay tao. Ang palaso ay nagmula kay Kaibuto, ang mismong opisyal na umupa sa kanila. Sa kabila ng pag-asa sa mga mandirigmang ito, hindi sila kailanman itinuring ni Kaibuto na parang mga tao. Ang kanilang sweldo ay hindi kailanman nararapat sa panganib na kanilang kinakaharap, at nang mamatay ang 6 sa mga kasamahan ni Dewei ang kanilang mga katawan ay itinapon ng walang respeto o karangalan. Dahil sa mababang sweldo at pang-iinsulto ni Kaibuto ay tumigil at nagretiro ang iba. Si Dewei ay may asawa at anak, pinili niyang isabit ang kanyang espada na umaasa na mamuhay ng tahimik at normal. Ngunit dahil ang tanging kasanayang tunay niyang taglay ay ang sining ng espada, bumalik siya sa mga utos ni Kaibuto upang masuportahan ang kanyang pamilya. Sa loob ng maraming taon ay itinago niya ang kanyang espada, hinuhugot lamang ito kapag inutusan at palaging palihim upang walang makatuklas sa kanyang tunay na trabaho. Isang araw ay dumating ang isang swordsman na nagngangalang Chen Renjian, natuklasan niya ang nakatago na kasanayan ni Dewei at lumapit upang labanan ito. Dahil sa ambisyon at pagkauhaw sa lakas, patuloy na pinilit ni Renjian si Dewei na lumaban kahit paulit-ulit na tumanggi si Dewei. Sa huli, nag-alok si Renjian ng isang piraso ng pilak bilang pangwakas na hamon, hiniling kay Dewei na makipagkita sa kanya sa isang sementeryo. Nang gabing yun, naubusan ng kanin sila Dewei kaya isang manipis na mangkok ng lugaw ni Lenny lamang ang pinagsaluhan ng pamilya na labis na ikinalungkot ni Dewei. Kaya't dahil dito, matapos makatulog ang kanyang asawa at anak, tahimik na kumuha si Dewei ng espada at sinalubong si Renjian. Sa sementeryo, nagsimula ang laban nang tanggapin ni Dewei ang pilak. Ngunit ang laban ay hindi nagtagal dahil madali siyang natalo ni Dewei at hinayaan niya siyang mabuhay. Kinabukasan, ginamit ni Dewei ang pilak upang maghanda ng maayos na pagkain para sa kanyang pamilya, ngunit ang kanyang asawa ay may sakit at ilang linggo nang nakahiga sa kama. Hindi nagtagal, isang lalaki mula sa dating grupo ni Dewei ang dumating na may dalang pagkain nang malaman niyang may sakit ang asawa ni Dewei. Ang lalaking ito ay si Tana Mo, ang pinuno ng mga swordsmen. Lingid sa kaalaman ni Dewei ay may lihim na pagtingin si Tana Mo sa kanyang asawa. Isa siyang balo na may isang anak. Tunay na nagsimula ang problema nang magmungkahi si Tana Mo ng isang mapanganib na plano. Gusto niyang tulungan itong magnakaw sa isang mayamang mangangalakal sa lungsod. Mariing tumanggi si Dewei noong una, ngunit nang maisip niya ang kanyang desperado na kalagayan sa pananalapi, sa wakas ay pumayag siya. Pagkatapos magpaalam sa kanyang minamahal na asawa, muli siyang umalis. 4 na lalaki sa pangunguna ni Tana Mo ang naghanda upang salakayin ang kuta ng isang mayamang mangangalakal na nagngangalang Jin Mang. Kahit na napakataas ng panganib, isang brutal na labanan ang agad na sumiklab. Sa loob ng gusali, hinarap ni Dewei si Jin Mang ng direkta. Sa gitna ng kaguluhan, aksidente niyang napatay ang asawa ni Jin Mang, at nang sa wakas ay matagpuan ng ginto ay sinaksak ni Tana Mo si Jin Mang mula sa likuran upang patahimikin ito ng tuluyan. Kinabukasan, itinago ni Dewei ang gintong natanggap niya matapos itong hatiin sa 4 ni Tana Mo, at nang tiningnan niya ang kanyang asawa ay bigla siyang nakonsensya dahil sa hindi sinasadyang pagkapatay niya sa isang inosenteng babae. Napagpasyahan niyang iwanan ang lungsod kasama ang kanyang asawa at anak upang magsimula ng bagong buhay sa malayo. Ngunit may ibang plano si Tana Mo, balak niyang palitan si Jin Mang, maging pinakamakapangyarihang mangangalakal sa lungsod at makuha ang asawa ni Dewei. Upang magawa ang kanyang mga plano ay kailangang may managot sa pagpatay, at ang tao na ito ay si Dewei. Habang naghahanda si Dewei na lisanin ang lungsod ng tuluyan kasama ang kanyang pamilya ay dumating si Kaibuto sa kanyang tahanan at natuklasan ang nakatago na ginto. Ito ang naging patunay ng kanyang krimen at si Dewei ay dinala upang harapin ang parusa. Dahil ayaw mawalay ang kanyang asawa, ang asawa ni Dewei ay humingi ng tulong kay Tana Mo. Ngunit ang tanging natanggap niya ay pagkadismaya. Hindi niya tinulungan si Dewei at ito'y ipinatapon sa labas ng lungsod, eksakto tulad ng gusto ni Tana Mo. Ang mas malala pa, palihim na ipinadala ni Tana Mo si Renjian upang patayin si Dewei upang makuha niya ang kanyang asawa. Kinabukasan, sinamahan si Dewei ng 2 gwardya patungo sa kanyang lugar ng pagpapatapon, na iniwan ng isang asawa na nangakong maghihintay sa kanya gaano man katagal.
Sa daan ay biglang umatake si Renjan na ikinatakot ng mga bantay, ngunit hindi siya tinuluyan ni Renjan kahit na binayaran na siya ni Tanamo. Ito ay dahil may utang pa siya kay Dewey mula sa kanilang nakaraang laban. Sa mga taon ng pagpapatapon kay Dewey ay maraming bagay ang nagbago sa lungsod. Si Renjan ay umangat at kinilala bilang isang pinakamalakas na swordsman na walang natitirang maaaring makalaban sa kanya. Higit sa lahat, kinuha ni Tanamo ang buong kontrol sa lungsod, naging isang makapangyarihang opisyal at nangungunang negosyante na pumalit kay Jin Mangtang na pinoprotektahan ng mga tiwaling opisyal na nasa kapangyarihan. Lumipas ang 10 taon, lumaki ang anak na babae ni Dewey at naging isang magandang dalaga, gayon din ang anak na lalaki ni Tanamo. Di nagtagal, nakatanggap si Tanamo ng nakakagulat na balita, buhay pa si Jin Mang. Matapos saksakin, nakaligtas siya at ginugol ang 10 taon sa maingat na pagpaplano ng kanyang paghihiganti laban sa lahat ng pumatay sa kanyang pamilya. Di nagtagal, binisita ni Tanamo ang asawa ni Dewey at sa nakalipas na 10 taon, palihim niyang sinuportahan ang asawa at ang anak ni Dewey sa pananalapi. Ngunit hindi ito dahil sa kanyang kabaitan o paggalang kay Dewey, ang tunay niyang hangarin ay makuha ang pagmamahal nito. Nang gabi ring yun, bumalik si Jin Mangtang dala ang malaking halaga ng mga kagamitan at inupahan si Renjan upang tulungan siyang gumanti kina Dewey, Tanamo at sa 2 pang nang hold up sa kanya. Kasabay nito, sa wakas ay pinalaya na si Dewey mula sa kulungan, mag-isa siyang naglakad sa nakapapasong disyerto, ang kanyang mukha ay puno ng pagkakasala at panghihinayang. Pagdating niya sa bahay, hindi siya nakilala ng kanyang anak na babae na napagkamalan siyang isang pulubi. Natigilan ang kanyang asawa nang makita niya sa wakas na bumalik na ang kanyang asawa pagkatapos ng 10 mahabang taon na pagkakahiwalay. Habang kumakain sila, naramdaman ni Dewey ang kanyang kalungkutan nang mapansin niya ang malamig na pag-uugali ng kanyang anak na babae. Bagamat nauunawaan niya ang hinanakit ng kanyang anak na naniniwalang iniwan siya ng kanyang ama, tulad ng kanyang asawa na masaya ay nagagalit pa rin sa kanya dahil sa pagtatago ng katotohanan tungkol sa ginto na humantong sa kanyang parusa. Pagkatapos lamang ipaliwanag ni Dewey kung bakit siya ipinatapon ay bahagyang naunawaan at naantig ang puso ng kanyang asawa. Gayunpaman, pinili niyang huwag ibunyag na minsan na siyang nakapatay ng isang inosenteng tao dahil ang gusto na lang niya ngayon ay isang mapayapang buhay na walang pagdanak ng dugo. Kinabukasan, nakipagkita si Dewey kay Tanamo, at sa oras na yun nang banggitin ni Tanamo si Renjan ay natigilan si Dewey. Naalala niya nang inutusan si Renjan ng isang misteryosong tao para patayin siya, na hindi alam na ito ay si Tanamo. Nagsimulang lumaki ang hinala sa kanyang puso, ngunit hinayaan niya ito, piniling mag-focus sa pamumuhay ng tahimik sa anumang oras na natitira sa kanya. Kalaunan, nang makauwi si Dewey ay nakita niya ang anak ni Tanamo na si Tan Chan, hinihintay siya nito na gustong matuto ng paggamit ng espada mula sa kanya. Samantala sa ibang lugar, sinimulan na nina Jin Mang at Renjan ang kanilang paghihiganti. Ang kanilang unang hakbang ay ang brutal na pagpatay kay Lee, isa sa 4 na lalaki na kasamahan ni Tanamo. Hindi nagtagal ay nakarating kay Tanamo ang balita ng pagkamatay ni Lee, inaasahan na niya ito na alam na darating ang araw na ito. Di nagtagal, naglabas si Jin Mang ng isang pampublikong banta na direktang nakatutok kay Tanamo at lalo na kay Dewey. Sa ilalim ng babala na yun ay naroon ang bangkay ni Lee at ng kanyang pamilya, na ipinapakita bilang isang seryosong mensahe. Dahil dito, para sa kapakanan ng kanyang pamilya ay nagdesisyon si Dewey na kunin na ang gintong ipinangako sa kanya ni Tanamo at tuluyang umalis sa lungsod. Sa lugar ni Tanamo ay paulit-ulit na nakiusap si Tanamo na tulungan siya kay Jin Mang, ngunit si Dewey na gusto nang baguhin ang kanyang buhay ay kinuha ang ginto at nagmadaling umalis. Si Tanamo na nagagalit at natatakot ay tumungo na lang kay Kaibuto at nakiusap na bigyan siya ng mga sundalo upang pigilan si Jin Mang sa kanyang mga plano. Ngunit hindi ito pinansin ni Kaibuto na nagmamadaling umalis. Dahil nilamon ng takot at walang pagpipilian ay tumungo siya sa bahay ni Dewey at walang ingat niyang sinubukan na kumbinsihin ang asawa ni Dewey na tumakas kasama niya, na hindi napansin na nasa malapit lang si Dewey na nagtuturo ng espada kay Chan. Nang masaksihan ni Chan ang walang kahihiyang pag-uugali ng kanyang ama sa babaeng mahal niya, naiwan siyang gulat na gulat. Noong una ay tahimik si Dewey na hiniling kay Chan at sa kanyang asawa na lumabas. Pagkatapos noon, tuluyang sumabog ang galit ni Dewey. Walang pigil niyang inatake si Tanamo, lalo na matapos aminin ni Tanamo ng hayagan ang mga pagtataksil na kanyang nagawa. Sa huli ay natahimik si Dewey nang mapagtanto sa kanya ni Tanamo na kahit saan siya tumakbo ay lagi siyang hahabulin ni Jin Mang. Dahil dito ay nakiusap si Dewey na isama niya ang kanyang anak dahil ang kanyang asawa ay piniling samahan siya hanggang kamatayan.
Sa huli, umalis ang anak na babae ni Dewey, Chan at si Tanamo habang ang mag-asawa ay naiwan na naghahandang harapin si Jin Mang at ang kanyang mga puwersa ng mag-isa. Ang espadang ibinaon niya sa loob ng 10 taon ay sa wakas ay nahukay at muling nahasa, handa na para sa labanan. Kasabay nito, ang anak ni Tanamo na si Chan, na nakapaglakbay na ng malayo ay nagpasyang bumalik at tumulong sa kanyang guro bilang tanda ng katapatan at paggalang. Di nagtagal, pinili rin ni Tanamo na bumalik, determinadong magbayad sala sa kanyang mga nakaraang pagkakamali at dahil sa pagmamalasakit sa kanyang minamahal na anak. Habang ang asawa ni Dewey ay balisa na naghihintay, umaasa sa kanyang ligtas na pagbabalik, si Jin Mang at ang kanyang hukbo, kabilang si Renjan ay naghanda para sa huling paghaharap. Di nagtagal ay dumating si Chan upang makipaglaban kasama ang kanyang master, sina Dewey at Chan ay lumaban sa mga puwersa ng kaaway. Inutusan ni Jin Mang si Renjan na samantalahin na marami ang umaatake, ngunit pinili ni Renjan na maghintay, nais na tapusin muna ni Dewey ang pakikipaglaban sa iba. Dahil sa pagkainis, sumugod si Jin Mang at sinusubukang patayin si Dewey habang ito ay nakikipaglaban pa rin. Ngunit sa isang nakakagulat na sandali, biglang sinaksak ni Renjan si Jin Mang mula sa likuran at tinapos ang kanyang buhay. Samantala, si Chan ay nagpupumiglas laban kay Yida hanggang sa tumulong ang kanyang ama at mapatay ito, ngunit ilang sandali pa ay namatay din si Tanamo. Di nagtagal ay naglaban ang dalawang mandirigma, ang hudyat ng huling labanan sa pagitan ni Renjan at ni Dewey. Sa huli, parehong bumagsak ang dalawang lalaki ng may pagmamalaki at karangalan. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!